DRH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Huwebes. Unang araw ng Aliwan Fiesta. Yehey! 27 ng buwan ng Hunyo. International Criminal Court. Pinasaringan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Justice system sa Pilipinas maayos sa paglaya ni dating Senador Laila de Lima. Dating Pangulong Duterte hindi haharap sa House hearing sa EJK killings noong anti-drug war. Ayon yan kay Senator Bato de la Rosa. Bagong Secretary ng Department of Education, kapalit ni Vice President Sara Duterte Carpio. I-anunsyo na ng Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang linggo. Senator Sani Angara, ikaw na ba yan? Vlogger na nang dawit kay Senator Lito Lapid sa Pogo, kinasuhan na. Politika nakikitang motibo. Sakit sa streptococcal toxic shock syndrome. Mula sa Japan, nakapasok na raw sa Pilipinas. Mga tinamaan ng leptospirosis dumami ngayong Hunyo sa pagpasok ng tag-ulan ayon yan sa Department of Health. Karagatan na Ilocos Sur, ginagalugad ng Philippine National Police dahil sa posibleng pagkalat pa ng mga floating shabu. Lalaking nagsaboy ng muriatic acid sa kasagsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan, kinasuhan. Ba, meron palang ganyan? Sira ulo yan, ha? MMDA, Office of Civil Defense, at iba pang ahensya ng pamahalaan, nakahanda na sa nationwide earthquake drill bukas. 3 araw na Aliwan Fiesta 2024, umarangkada na tampok ngayong gabi ang tugtog ng Aliwan at Pasakalye Concert. Kaya wala pong yung walang ginagawa mamaya. Ayan, gusto manood ng di ba ito kaya? Tipong Battle of the Bands. Iyon, lahay, correct, diba? Ayan, parokya ni Edgar. Ayan. Awan dami. Hindi kasama. Ayan. Eraserheads. Ayan. Hindi rin kasama. Hindi rin kasama. Dapat umanong makita ng International Criminal Court na maayos ang justice system sa Pilipinas. Kaugnay sa pagkakaabsuelto ni dating Senador Laila de Lima. Ayon sa Pangulong Marcos, sinabi niya na ang pagkakalay ni de Lima sa kanyang mga drug cases ay patuloy na gumagana ang investigative services sa bansa. Pero walang nakitang koneksyon ang Pangulo sa kaso ni de Lima at sa posisyon ng Pilipinas sa International Criminal Court. Nanindigan ng Pangulong Marcos na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil may sarili itong pwersa ng pulisya at gumagana ang ating justice system. Sinabi pa ng Pangulo na kung gustong tumulong ni de Lima sa ICC, personal niya itong desisyon at walang kinalaman ang Marcos administration. Samantala, umapela si Gabriela Women's Party List Representative at House Assistant Minority Leader Arlene Brosas na palayain na ang iba pang political prisoners na biktima umano ng nagdaang Duterte administration. Ito ang panawagan ni Brosas kasunod ng paglaya ni dating Senator Laila de Lima. Ayon sa mambabatas, bagamat maituturing na tagumpay ang paglaya ni de Lima, marami pa rin ang kasalukuyang nakakulong na political prisoner. Giit ng mambabatas, dapat nang ibasura ang mga gawa-gawaan niyang kaso laban sa mga aktivista. Samantala, hindi dadalo sa hearing ng House Committee on Human Rights ang dating Pangulong Digong Duterte.
Ito mano ang desisyon ng dating Pangulo ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Bato, nakatanggap siya kanina umaga ng kumpirmasyon na hindi nga sisiputin ng dating Pangulong Digong ang hearing sa Kongreso. Matatanda ang unang sinabi ng senador na dadalo siya sa pagdinig kung dadalo din ang dating Pangulong Duterte. Narito si Senator Bato de la Rosa. This morning and last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin pumunta, ayaw niya mag-attend, so case closed na. Hindi talaga ako pupunta. Samantala, it's a free country. Yan ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plano ng mag-aamang Duterte na tumakbo sa mga susunod na halalan. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ng Pangulo na maaaring gawin ng mga Duterte kung ano ang kanilang naisin. Pero para sa Presidente, maaga pa para pag-usapan ng 2028 dahil marami pang pwedeng mangyari. Sabi ni Pangulong BBM, magiging malinaw lang ang sitwasyon pagsapit ng Oktubre o sa filing ng Certificates of Candidacy. Narito ang naging pahayag ng Pangulo. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. I really can pass no reaction to it. Besides, it's still early. We really won't know any of these things. We're talking about 2028. And the only real situation will become clear in October sa filing. Then we will see really kung tatakbo ba talaga, sino ba talaga tatakbo, sino talaga sasama, what are the parties involved, which parties are involved in this. Doon lang natin makikita sa October. So all of these announcements, tignan natin kung makatuloy pagdating ng October. Kapukis ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ha? Baka dapunsyon na lakay. Ganun ba? Bagong gupit, ha? Nagmukhang totoy. Oo, may pa-party. Samantala, nakatagda i-anunsyo ng Pangulong Marcos ang bagong Education Secretary bago matapos ang linggong ito. Sa ambush interview sa Manila Hotel kanina, sinabi ng Pangulong Marcos na napahalagang sektor ang edukasyon kaya kailangang magtuloy-tuloy ang trabaho rito. Ayon pa sa Pangulo, hindi pwedeng mabakante ang DepEd kahit magtatalaga na siya ng bagong kalihim bilang kapalit ni Vice President Inday Sara. Sabi ng Pangulo, humingi na rin siya ng maraming pangalan ng mga kwalipikado sa posisyon at inaalam kung ano ang kailangang background gaya ng educator, administrator, accountant at iba pa. Narito muli ang Pangulong Marcos. Leadership within the department, we still have to carry on. So we are now, I will probably be able, I would like to be able to announce the appointment of the new Secretary of the ang lumilito na pangalan ng mga kandidato ay nauna ang Senator Sani Angara, Congresswoman Estela Suarez Kimbo, ayan, at DTI Secretary Fred Pascual, ayan. Pero mas qualified yata yung Senator Sani Angara. At nang tanungin naman ng Pangulong Marcos kung ano ang dahilan at nag-resign ang Vice President Inday sa DepEd. Ang sabi ng Pangulo, wala siyang sinabi. No comment lakay? No comment. Samantala, kinasuhan na ni Senator Lito Lapid ang vlogger na nagdadawit sa kanyang pangalan sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Lapid na ito'y upang matuto ang vlogger at nang hindi na makapamirwisyo pa ng iba. Idiniin ng senador, hindi niya hahayaang madungisan ang kanyang pangalan matapos ang halos 30 taong pagsiservisyo sa public office. Narito naging pahayag ni Lapid. Nagamon ako mag-resign bilang senador. Talaga naman po totoo yan kasi ayaw ko naman pong madungis ang aking pangalan na pinag-iingat-ingatan ko. Ay almost 30 years po akong nanunungkulan at magseservisyo sa ating mga kababayan na walang bahid na dungis. Tapos isa pong ganito lang.
May hinala si Senator Lapid na may politikong nag-utos sa vlogger upang siya'y hilahin pababa sa senatorial survey. Batay sa Pulse Asia at Social Weather Station, nasa ika-6 hanggang ika-8 pwesto si Lapid sa senatorial polls. Ba, medyo Mataas mataas pala ang yung lakaran, rating no? ni Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Lapid-Lapid. Babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita. Mamaya may makausap tayo, Miss Teya, ha? Dating Defense Secretary. Wow. Oh. Malaman natin kung ano ang kanyang reaksyon o kaya ang kanyang assessment. Ano ang dapat gawin para maayos ang problema natin sa West Philippine Sea. At yung nagsaboy na muriatic acid sa kasagsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan. Salbahe ang lakay. Oh, sira ulo. Ayan, kinasuhan na. At karagatan ng Ilocos Sur, ginagalugad ng PNP sa posibleng meron pang mga floating shabu. Ang detalye ng balita niyan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Michael is my guy. Oy, birthday boy. Dating First Gentleman Mike Arroyo at Stanley Tan. Happy birthday mula kay Mr. Michael is my guy. Oras, Mr. Cesar Lee. Alas 4:24. Ang balitang ito ay Time. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:30. Ngayon ay kausapin natin ang dating Defense Secretary, dating Senador, kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Ang ating makausap ngayon ay dating Defense Secretary Orly Mercado. Orly Mercado, happy birthday, sir! Happy birthday. Nashock siya lakay. Nagulat siya. Kabebe. Doon sa introduction mo dapat mali eh. Bakit? Wala na yung Defense Secretary, Senador. Dating host sa DCI. Ayun! Dating Angkorman. Yan ang pinagmamalaki ko. Akala ko, sabi mo, kapwa ko mahal ko. Oh. Pati Chinese mahal ko. Ayan. Oo. Bakit hindi? Ayan. Anyway, Secretary Orly, sir, kaya po namin kitanawagan, gusto namin mahinga kayo ng opinion, ano inyong reaksyon, ano inyong assessment, at kung paano natin lulutasin ang problema natin sa China kaugnay sa West Philippine Sea. Una, Secretary Orly Mercado, Orly sir. Orly lang. Mahirap gano'n. O sige, wag na Secretary. Ano Prof, na? ayan na. Ayan. Professor na lang. Ayan na. Prof to sa UP tsaka Ateneo. Ayan na. Anyway, Secretary Orly, sir, ayan na. Una, ano ang assessment nyo? Ang ginagawa ng China, sa tingin nyo ba may balak na sakupin tayo o magkaroon ng tawag nito pag-atake sa atin o kubkubin ang ilang isla natin sa Pilipinas? Alam mo, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko pag nagle-lecture ko, nag-uusap kami. Tatlong bagay dapat ang iisipin mo pag ganyan ang mga problema eh. Kailangan ng pananaw. Ang una dyan, yung hindsight, yung kasaysayan, yung natapos na. History. Para maintindihan mo, history. Para maintindihan mo kung bakit ka narito ngayon. Kung ano, what got you into this fix, so to speak. Tapos, so hindsight, insight, tapos foresight. Doon mo mapro-project kung saan ka pupunta. Okay. Isa sa mga, pag karalan natin yung consistent naman ng mga Chinese sa kanila sinasabi. Since 1940s, meron na sila. Pero nag-assert sila since 1949. 47 at 49, yung kanilang 9-dash line, di ba? At sinasabi lang, amin yung buong South China Sea. Siguro dahil ang pangalan South China Sea. Yung nga, yun ang sinasabi nila. Pero yan, settled din, international law. Tayo nanalo. Oh, yeah. Kaso, walang historical basis. Walang historical basis. Walang legal na basihan doon sa 9-dash line na ginawa na lang 10-dash line na ngayon dahil kasama na yung Taiwan So, pag yan ang nakikita mo, tapos yung mga Chinese, nung araw pa sinasabi na, tatlo ang aming sa foreign policy, hindi pwedeng mabasag ang aming paniniwala rito. Una,
Tibet, amin yan. Kinuha nila Tibet na 1950s eh. Yung sinakop nila. Tibet, sabi nila, Taiwan is ours. Probinsya namin. The South China. And South China Sea is, Ngayon, kung gano'n ang ina-assert niyan, makikita natin na iba-ibang klase naman ng gera, iba-iba naman klase ang conflict eh. Yung tawag ngayon din sa ginagawa sa atin, yung gray zone tactics o yung tinatawag na hybrid warfare. Ano ba yun? Ano yung hybrid warfare? Hindi barilan. Hindi bakbakan na yung kinetic warfare na tinatawag, hindi lulusubin ng tayo ay iniipit sa iba't ibang paraan. Kasi dyan sa South China Sea, tayo ay meron sa harap sa South China Sea, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Pirmado yan sa pumirma din ng yan ang China din sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Kala ko di nila nire-recognize yan. Ay, alam mo sila, sinusunod, nire-recognize nila pag ayon sa kanilang gusto. Pagpaborable sa kanila. Pagpaborable sa kanila. Hindi naman tayo papayag yan. Dahil sa, yun ay, ang mawawala sa atin, sinasabi nga ni Senior Supreme Court Justice Antonio Carpio, ang mawawala sa atin, pag sinukat mo yung lahat ng katubigan na kasama doon sa exclusive economic zone, tayo kasi archipelagic doctrine yan ang sinusunod yan. Archipelago tayo. Iba't ibang pag sinagsama-sama mo yung mga karagatan na entitled tayo, tapos idinikit mo ng yung mga kalupaan, mas malaki pa ang mawawala sa atin. Mas malaki pa yung tubig kaysa sa So nandyan yung ating future ng pagkain natin, security, yung ating kinukuhang natural gas, etc. Napakarami. Pero ang ginagawa sa atin dito, hindi tayo ginigera ng putukan, although nagkakagirian. Sila ng Vietnam, nagkagirian, nagkabarilan in the 80s. Tayo naman, nagkaroon din ng mga problema doon sa Taiwan, etc. So the point there is that intindihin natin yung type of warfare. Kung ang warfare gitgitan, our presence is very important. Presensya natin doon. Kumbaga meron kang lupa, bumili ka ng lupa, inuhulugan mo, binabayaran mo yung taxes, etc. May nag-squat. Tapos ang ginawa, binakuran. Hindi ka pa pwedeng pumasok. Pag kumatok ka, talagang tinatawag yung barangay. Hawak niya yung barangay. Pagpalagyan natin. Malaking kalintikan naman yung, meron tayong papeles, dinemanda natin. Kaya sabi ko, kung hybrid ang warfare, ang unang labanan dyan dapat natin tandaan, inistalo. Psychological warfare din yan. Psywar. Kaya dapat hindi tayo mainis. Pero nagtatanong sa akin, mga estudyante, sir, ano dapat na gawin natin pag sabi ko, meron kaming ginawa. Sinadsad namin yung barko. Lumang sasakyang pambarko ng BRP Sierra Madre at saka Benguet doon sa Scarborough. Tapos marami pa dapat na isinunod. Nagkataroon, wala na kami. Hindi tayo nagtutuloy-tuloy ng proyekto Tayo, ang weakness natin sa gobyerno, sinasabi, pag tinatanong ko sa estudyante ko, ano pinakamalaking problema ng gobyerno sa pamamalakad sa gobyerno? Sabi sa akin, grafting, corruption. Sabi ko, okay, etc. Alam yan. Pero sa akin, kung ako tatanungin nyo, sabi ko sa kanila, ang problema natin, continuity, consistency. Hindi tayo nagtutuloy. Kaya, mababaw ang analysis natin, hindi strategic. Pero ngayon, kasi kamakailan, nung yung dating presidente, sabi, hindi, mag-jet ski ako, tapos ilalagay ko yung flag, etc. But that was very superficial. Ang nangyari yan, tayo sinadsad natin yung isa as a plan na magsasadsad pa tayo ng iba. Hindi natuloy yung yung isa pina-atras. Marami namang maaaway yun Anyway,
marami ako nakasagutan ng Vice Secretary pa rin. So the point now is that what do we do? Yan. Yes. Anong dapat natin ginigipit tayo ng China? Ayan. Tama yung ginagawa ng administrasyon. We should get behind the administration of President Marcos Jr. and Defense Secretary Gibo na tit for tat, pero hindi naghahanap ng pero hindi totoo na wala tayong magagawa. Sa gitgitan, kinakailangan nandun ka. Presence ang importante. Ngayon, wala tayong outpost. Dati-dati, nagplano tayo na meron plano pang pinakita sa amin yung lighthouses para meron tayong nung bago mag-lighthouses, meron naman mga muhon na itinatanim. Yung muhon ng araw, binapasabog namin yun. Ngayon, ang kailangan natin, magkaroon ng gitgitin tayo, gitgitin din natin. Kaso, agrabyado tayo, mas marami sila. Tubig. Tayo, hindi natin taputan ng tubig. Alam mo, inaakit nila yung level nagsimula sa basaan, tubig. Tapos, sabi ko, dapat sinagot natin yan, tubig din ng Pasig River para tingnan natin kung di mangati yung mga yan. O kaya malabanan. Tapos sabi, ngayon, yung laser, ginamitan tayo ng laser. Ayan, sabi ko, alam mo, nilalaro tayo niyan. Obvious ba? Nilalaro tayo. Huwag tayo mainis. Laruin natin yan. Naalala ko, nung bago ako nakakuha ng pointer na laser, yung pusa, gusto kong laruin Yung pinapahablo ko yung ilaw. Sinusundan-sundan. Ganyan ang ginagawa sa atin. So the point here is that we should strengthen what we have. We have practically only one left, itong Sierra Madre. Okay. It is the symbol of our defiance. Dapat yan palakasin natin. Kung tayo matatakot. Ngayon, ginagamit na nila, meron na silang mga bolo, at saka may palakol, at saka itak, no? At sinisira na yung ating Makikita mo, umiiwas silang gumamit ng baril. Bakit? Sapagkat pag nag-umpisa ang barilan dyan, it is an attack on Sierra Madre. Sierra Madre, kahit na bulok at puro butas na yan, Dilapidated. still a commissioned vessel of the Philippine Navy, and it will trigger Article 5 of the Mutual Defense Treaty. Ano yung Article 5? Ano yung Article 5? Sila, na an attack on one is an attack on the other. Kaya kinakailangan magkakabangan. So, inaakit nila, pero tayo naman, okay, nandun na tayo inisal. Tapatan din natin. Alam mo sa atin, nakakalimutan natin ng ating kasaysayan Si Lapu-Lapu, nilabanan niya si Magellan sa Mactan. Si Lapu-Lapu, ang itak lang at saka gulok at saka espada. Sibat. Sibat, etc. Pero tinalo niya. Alam mo, ang fighting technique nila nung araw yung kali na naging arnis. Kaya lang naging ratan yan dahil pinagbawal ng mga Espanyol na i-practice yung sword fighting. Pero ang arnis, sa mga arnisador, alam nila na bolo fighting technique yan. So that, tapos ngayon meron na silang talaga may palakol na, etc. Ang pinapalakol, yung mga rigid, yun ang nung una ang inaano ng tubig yung mga nagdadala ng pagkain, etc. Dapat tayo, wag na natin, hindi tayo dapat magpaalam sa kanila. Yung iba sabi magpaalam tayo, i-announce natin, wag. Humihingi ka ng, ikaw na may-ari nung ini-squatan. Ikaw pa ang magpapaalam ka pa. Merong puno ng mangga sa loob. O bayabas, hindi ka makakuha, magpapaalam ka pa. You have lost the game already. Okay, Professor Orlicer, ayan, medyo limitado po yung oras natin, kulang sa isang oras. Sorry. Anyway, ang tanong natin,
pagka inatake tayo at nagkaroon ng worst scenario kasi patindi yung nangyayari sa atin. In case na umabot sa sukdulan na Secretary Orly, sir, ayan, kailan natin pwedeng invoke ang Mutual Defense Treaty sa Amerika? At ang problema daw natin dito, pagka invoke natin yung Mutual Defense Treaty, aprubahan pa ng Kongreso, baka nagkakabakbakan na sa West Philippine Sea, magdidipati pa sa US Congress. Paano yan? Hindi, alam mo, ang pagdepensa ng isang bansa ay nasa kamay ng bansang malaya. Okay. Sovereignty and territorial integrity is a responsibility of the state, and its instrument is the armed forces of the Philippines. Ang pinaplano, tama naman ang ginagawa natin. Kaya tayo, huwag natin iasa sa iba ang pakikipaglaban sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone. However, it will be foolhardy kung tayo ay kumikilos ng tayo lamang. Kaya tama ang ginagawa ng gobyerno natin. Kaya kasama na natin ng Japan dyan, kasama natin ng Estados Unidos, at may trilateral with the Philippines, Australia. tapos ang Australia, Europe. pati France na nag-observe na, etc. Sabi nga ni Kevin Rudd, do not fight as a lone wolf. Fight in a pack of wolves. Pag marami kayo, ay talagang magdadalawang isip yan. Pero yung bumitaw ka, tandaan mo, kumakanta tayo sa manlulupig, di tayo pasisiil. At, hindi tayo ang mamatay ng dahil sa'yo. Pag inisip mo, aming ligaya pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa iyo. Tapos tubig lang at saka palakol na tumatakbo tayo. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Okay. Secretary Orly, sir, may mga nagsasabi po dyan na dahil patindi ang issue dyan sa West Philippine Sea, hindi na ba over ang diplomatic solution dyan? Ayaw ba natin magipag-usap? Nagipag-usap tayo pero hindi naman tayo sinusunod ni Xi Jinping. Deadma. Paano yan? Hindi, alam mo, bukas dapat. Kaya nga, inuulit ko na, nung nagsimula ako, sabi ko, ito ay gray zone o yung hybrid warfare. Okay. Ang ibig sabihin niyan, hindi tayo nagbabarilan, pero bukas ang ating mga diplomatic areas. Pero alam mo, yung diplomasya, hindi katatakutan o they'll not take you seriously. Kung nakikita na lang, hindi ka kakasa talaga. O kaya kahit na wala kang panlaban. Pero ang minsan ang iniisip natin, lalaban tayo. Pero ang gusto natin nasa puro bagong mga weaponry, etc. Tapos mga vapor. Now that's fine. But we can also strengthen alalahanin mo, ang US, kaaway nila yung Vietnam noong araw. Natalo sila sa Vietnamese. Oo nga, Vietnam War. Vietnam. Why? Because you were fighting a people. This is the time for us to get together, stand behind our president and our leadership so that we can really do what we can. Now, ano pa ba magagawa natin? Kung ang China merong militia, merong mga yung parang guerrilla nila, mga mangingisda, etc. Tayo rin, magtayo tayo na sarili nating milisya. Bigyan natin ng mga radyo, etc. Yung ating mga fisher folks, sabayan natin. Sa halip, wala na raw ROTC, pero meron tayong reserve force na makukuha. So the point is that there are many ways to fight China, and it's not only in the shooting war. Ayan, Secretary Sir, isa na lamang po. Ayan, bilang Defense Secretary, ano ang analysis nyo, assessment nyo dito sa pagdami ng mga pogo na hinihinahalang mga sleeper cells? Ano ang mga ito? Ito ba ay advance, ano ba ito? Ang tawag nito, advance army ba ito ng Trojan China? War, parang ganyan. Trojan horse. Alam mo, sinasabi, mayroong magandang artikulo nga rito sa Economist. Sinasabi nila yung gray zone tactics ng China. Talagang, kung tutusin, iba-ibang level. Hindi lang psychological, kung hindi pati gobyerno, pinakikialaman niya, mayroong mga subversive materials, etc. Tandaan niyo nung sa kasaysayan, nangyari sa kasaysayan ng China na ginamitan sila ng drugs. Yung Opium War. Ng ang gumamit Britannia. ng drugs para makontrol ang China, ang
UK, yung mga British. Kaya they learn from history. Dapat tayo natututo tayo sa history. I'm not surprised that pinapasok tayo ng mga pogo, etc. Sinasabi nila na, we don't want pogo also. Pero pag inisip mo, kitang-kita nila yung weakness natin eh. Now we can be corrupted easily. So, mabibili mo, sabi nga, we have the best criminal justice system money can buy. Affordable. Akala ko China ang nagturo sa atin, sabi ni Senator Miriam. Kasama ko sa UP Student Council. I miss her. So anyway, Senator Olicer, maraming salamat po sa mga insight, mga paliwanag, at sana sa ibang araw kulang. Kulang ang isang oras para sa klase mo. Dapat 2 hours ito na lecture ha. Pwede ba namin kayo imbitahan, Senator Olicer, minsan ha? O nga pala sa anniversary natin. Kailan? Nagkamuli ako. Yung talent po, sagot ko na Emperador Coffee Brandy dyan. Sagot na kwento lang kayo. We'll pick your brains. Yes. Kailangan na makuha yung mga insights para mas malawak din yung aming pananaw sa issue ito bilang ikaw ay dating Defense Secretary, sir. Okay, thank you. Thank you very much. At muli, sir, happy birthday. Ayan, binabati ka ng dating mong girlfriend, Dr. Susie Pineda ang pangalan. Ayan, happy birthday daw. Boss. Boss ba yun? Commander-in-Chief. Secretary Oli, sir, thank you and good afternoon. Maraming salamat po. Thank you. Dating Senador, dating Defense Secretary Orlando Mercado at Profesor sa UP at Ateneo. Bitin lakay? Oo, bitin. Ayan. Maganda yung mga insights niya, mga paliwanag niya. Ayan. Anyway, babalikan natin ang mga report. Standby Let mula sa Malacanang. Standby Raymond mula sa Senado. Standby Milky mula sa Kamara. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 11 minuto bago mag-alas 5. RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:55. Standby sa mga reports at meron daw babati sa atin. Take it away, Het. Malugod kong binabate ang Manila Broadcasting Company at ang inyong flagship station, DCRH, sa inyong 85th na anibersaryo. Ang DCRH ay kilala bilang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Yan din ang inyong ipinagmamalaking tagline sa maraming dekadang nakadaan. Saksi rin kayo sa lahat ng mga mahahalagang yugto na kasaysayan ng lahing Pilipino. Mula nang kayo ay sinilang noong July 15, 1939. Mula panunumpa bilang Pangulo ni Manuel Quezon, sa inyong radyo ito napakinggan. At hanggang sa aking panunumpa bilang Pangulo ng ating bansa, bahagi na kayo sa mahahalagang pagbabalita. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat sa Manila Broadcasting Corporation, DCRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Juste Aguina, Apo Presidente, we appreciate your greetings, Apo, pero we will more appreciate your presence. I want, masapol at ka dito no July 15, Apo, huwag kang mawawala, Sa ating mga reports, grabe yung muntik nang makudita yung presidente ng Bolivia, Yung isang General Zuniga, ayan, nilusob yung palasyo pero ayan, nanaig pa rin ang gobyerno ni President Luis Arce ba? Mag-anak mo ito, parang attorney Rolly Arce, Ayan, hinuli yung coup-plat leader na si General Zuniga, Pero abangan natin ito bukas. Yung debate ni President Joe Biden at dating President Donald Trump ba? Aba, palag-palag pa rin lakay. Mabigat Alam mo, marami na rin mandaraya sa Amerika, Bakit Ayan. Hindi pa nagsisimula ang debate, nandadahin na raw si Biden, Sabi? Alam mo kung bakit? Bakit? Yung debate live on air sa CNN. Okay. Yung CNN ay pro-Biden daw. Ayan. Yung Fox News, yun ang pro-Trump, Okay. Kaya lang dito sa may nag-leak na yung mga questions kay Joe Biden.
na itatanong sa debate bukas. Naibigay na? Mas paborable daw kay Biden. Nabigyan na ng tip. Nagkaroon ng leakage. Laki parang exam, ano? Ayan, sabi mo pa, ha? Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang, Pilipinas. Dapat pang gumawa ng mas maigting na aksyon sa harap ng pagiging agresibo ng China. Ayan, sabi ni dating Defense Secretary Orly Mercado kanina, ha? Abay, tama ang ginagawa ng gobyerno, ha? Abay, huwag tayong pasisiil. Huwag tayong palulupig dahil kung hindi, Bagidanton. lalo tayong, aangkinin, lalo tayong aasarin, ha? Lalo tayong kakayanin. Pero bukas ang diplomatic channel. Annex number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ni Thea, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pa sa paghahain ng diplomatic protest ang kailangang gawin ng Pilipinas laban sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Pangulo matapos maghain ng note verbal ang Pilipinas laban sa China kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal kung saan naputulan ng daliri ang isang sundalo. Sa panayam ng media, inihayag ni Pangulong Marcos na daan-daang protesta na rin naman ang naihain ng Pilipinas. Makailang beses na rin anyang ipinatawag ang ambassador ng China para iparating ang pagkadisgusto sa ginagawa ng China Coast Guard pero paulit-ulit pa rin nangyayari. Gayunman, hindi sinabi ng Presidente kung ano ang susunod na hakbang ng pamahalaan tungkol sa issue sa China. Kaugnay nito, hindi rin itinuturing ni PBBM na armed attack ang ginawa ng China Coast Guard, bagamat kumbinsidong ito ay illegal at sinadyang aksyon para harangin ang RORE mission sa Ayungin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Susulet Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, US Department of Defense iginiit ang suporta sa Pilipinas matapos ang pinakahuling karahasan ng China sa West Philippine Sea. Detalye mo, Edniel Parosa, RH52, Edniel. Lakay at Mistea, iginiit ng Estados Unidos ang suporta dito sa Pilipinas matapos ang pinakahuling karahasan ng China sa Ayungin Shoal. Ito ang natalakay sa pag-uusap ni US Secretary of Defense Lloyd Austin at Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sa readout ng kanilang phone call, nanindigan si Austin sa patuloy na ironclad commitment ng Estados Unidos sa pagdepensa ng Pilipinas sa mga karapatan nito. Pinag-usapan din ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagpapanatili sa katapatan o karapatan ng lahat na maglayag, lumipad at mag-operate ng ligtas sa international waters. Nangako rin si Austin at Teodoro na palalakasin ang alyansa sa pamamagitan ng kooperasyon kasamang like-minded partners at the rotational force ng US sa ilalim ng EDCA. Pero kapansin-pansing hindi nabanggit sa readout kung natalakay ng dalawa ang Mutual Defense Treaty ng magkaalyadong bansa. Sa mga nagdaang pag-uusap ng mga opisyal, parating ginagamit na babala ni Austin ang MDT kung saan nakasaad na resmak ang Washington sakaling atakihin man ang mga tauhan ng Maynila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, pakdagbo sa Senado ng tatlong miyembro ng pamilya. Dating Pangulong Digong, Congressman Pulong Duterte at Mayor Baste. Suportado ni Senator Bato de la Rosa. Aris 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, walang nakikitang masama ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtakbo ng tatlong miyembro ng pamilya Duterte sa Senado sa 2025 eleksyon. Ayon kay de la Rosa, walang batas na nagbabawas sa isang pamilya para kumandidato sa anumang posisyon. Sinalag nito ang mga banat na sobra-sobra ang tatlong Duterte para senador kung sakaling matuloy. Paliwanag ng senador kung ano ang standard na sinusunod sa ngayon ay dapat ganun din sa pamilya Duterte dahil bahagi na ng nakagawian sa Senado ang mga miyembro ng pamilya. Ibinigay na halimbawang mag-inang Senador Cynthia at Mark Villar at ang magkakapatid na Senador Alan at Pia Cayetano at Senador Jingo Estrada at J.D. Ejercito. Sa Cagayan de Oro, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ng senador ang kanyang ama at mga kapatid na sina Congressman Pulong at Mayor Baste sa 2025 election. Narito si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ano naman talagang nangyari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng Villar, pwede gawin ng Cayetano, pwede gawin ng Estrada, pwede gawin ng ano pa bang pamilya dito? Cayetano, o yun. Ha? Ano?
Magtito. Kung pwedeng gawin niya ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga Duterte? Kasi some are saying... Si Senador Bato de la Rosa para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Dito si Raymond Dantas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, dagdag na kapangyarihan sa CHR. Ilan sa prosecution ng mga kaso isinusulong sa Kamara. Milky Regonal, please come in. Milky. Lakayate ay pinapanukala sa Kamara na palakasin ang kapangyarihan ng Commission on Human Rights, lalo na sa prosecution ng mga kaso. Ang panukala ginawa ni Manila 6th District Representative Benny Abante, chairman ng House Committee on Human Rights, sa hearing ng extrajudicial killings o EJK ng nagdaang Duterte administration. Ang kay Abante, kung merong prosecutor power ang CHR, agad na makakasuhan ng mga pulis na umunoy sangkot sa extrajudicial killings. Sa mga nagdaang hearing tungkol sa EJK, nire-refer lamang ng CHR sa Philippine National Police ang mga dapat sampahan ng kaso pero mabagal kundi man walang nakasuhan. Ang CHR ay binuo sa ilalim ng 1987 Constitution, isang independent office na ang function ay imbestigahan ang lahat ng human rights violations sa bansa. Sabi ni Abante, ang investigative power ng CHR ay dapat umabot hanggang sa pagsasampa ng kaso, kriminal man o administratibo sa Prosecutor's Office at Office of the Ombudsman. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky, sa ating sports, Miss Thea. Number 1 pick sa NBA draft, hindi na naman kano. Detalye mo, hindi ko nung imported? Yes! RH53, Kristan Karag. Kristan? Sa ikalawang sunod na taon, galing na naman sa France ang number 1 pick sa NBA draft. Ginamit ng Atlanta Hawks ang kanyang number 1 pick para kunin si French basketball player Zachary Risacher sa 2024 NBA draft. Parte si Risacher ng French national men's basketball team na sungkit ang silver sa 2023 FIBA Under-19 World Cup at bronze sa 2022 FIBA Under-17 World Cup. Maalala noong 2023 NBA rookie draft, ginamit ng San Antonio Spurs ang kanyang number 1 pick para makuha si French basketball player Victor Wembanyama. Sinanghal na 2024 NBA Rookie of the Year si Wembanyama, patapos niya makapag-average ng 21.4 points, 10.6 rebounds at 3.9 assists sa kanyang bawat laro sa unang season niya sa NBA. Si Paolo Banchero ang huling Amerikanong number 1 pick sa NBA draft patapos siyang kunin ng Orlando Magic noong 2022. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at Kristan Karag, tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Kristan Karag. Aba, magaling pa naman Frances sa basketball. Oo, lakay. Akala ko sa French fries lang sila magaling. Napagawa ng French bread. Showbiz. Yung French bread nila, yung parang tranchon. Oo, lakay yung tara. Mahaba, parang pamalo. Yung baguette. P-pop girl group na BINI na ungusan sina Taylor Swift at Beyonce sa pinaka-popular sa YouTube search. Taray lakay. Itong Filipina pop girls? Yes. Salamin. Tinalo si Taylor Swift? Yeah. Pati si Nadona, natalo si Nadona? Beyonce. Beyonce ba? Akala ko pati si Nadona. Idetalye mo, Showbiz Princess Aliyah Ikatlo IV. Iba talaga ang impact ng P-pop girl group na BINI. Dahil kaya't may saya, tinalo lang naman ito ang mga international artists sa YouTube search. Ang BINI, ang most searched artist sa Pilipinas sa naturang platform. Sa datos ng Google Trends, naungusan ng BINI ang sikat na si Taylor Swift at Beyonce. Mas marami ang nagsearch sa BINI sa rehiyon ng Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, Eastern Visayas at Bicol. Kabilang sa pinakamaraming views na video ng BINI ay ang kanta nilang Pantropiko at Salamin. At nakaya't may saya hindi lang sa Pilipinas kilala ang BINI, kundi maging sa ibang bansa. Nasa popular YouTube search din ang girl group sa United Arab Emirates. Para sa Breakdown Showbiz. Pati Aliyah, pati yung Korean Lyndon Lakay. Yung pink Blackpink. Tinalo na rin ang Blackpink. Tama ka dyan, Lakay, no? Ang ibang mga K-pop, mga Korean groups sa Korea nga ay ginagaya din ang mga dance steps
na mga sikat na kanta ng grupong Bini. Ba, gagaling. Bongga lahat. Ayan, congratulations. Ano yung, alam ko yung kanta rin, coconut. Salamin. Ganun ba yun? Anong ibig sabihin? Mas gusto ko yung BJ, yung coconut juice na ganun. The coconut nut. Di coconut nut ba yun? Akala ko coconut juice. Smoky Mountain pa yung lakay ganun ba? Okay, maraming salamat, Miss Aliyah. Back to you, Lakay at Miss Thea. Congratulations, P-Pop Girl. Ba't P-Pop? Pinoy Pop. Pinoy Pop Girl Group. Yes. The road is long. At wag kayong mawala. Teka muna, happy birthday muna kay Rachel Maguddayaw ng Lasam, Cagayan. Naragsakan pa nagkasangay dating First Gentleman Mike Arroyo at Stanley Tan. Binabati ni Mr. Michael Guy, Oitisoy Oliveros at Attorney Ferdinand Topacio, ha? Abay, Attorney Mike, kalaba tayo dyan. At ipinapaalam din po, mahabigan, baka mayroon pong nawawala opisyal o tao empleyado ng Department of Agriculture. Si June Lacasandile, ayan, 47 years old, nawala po mabigan sa San Jose City, Nueva Ecija noong pong June 23, linggo. Ayan, hanggang ngayon po ay hindi matagpuan. Kung alam po niyo kung saan siya, ayan, pakitawag lamang po sa 0927-737-4416. Okay, pag-alam sa pulisya ng San Jose City, Nueva Ecija. Ang missing person ay si June Lacasandile, empleyado po ng Department of Agriculture. Sana buhay pat safe. At ayan ang kabuuan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Oy, huwag kakalimutan, mamaya po may concert dito. May mga Battle of the Band. Yes. Ha? Ayan, libre po yung mga walang ginagawa dyan. Ang P-Pop Girl, ayan. Hindi po kasama pero kakantahin yung kinanta nila. Ayan, salamin. Susunod na, mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! This time